Akala niya hahabulin mo siya, natatawag ka, na magte-text ka, na mawawasak ka sa harap ng lahat. Akala niya ang pakikipaghiwalay niya sa'yo ay dudurog sa'yo. Inasahan niyang manonood mula sa malayo habang nagmamakaawa kang bumalik siya. Umaasa siya sa breakdown na yon dahil iyon ang magbibigay katwiran sa pag-alis niya. Pero hindi ka bumagsak, hindi ka nagmakaawa, hindi ka man lang natinag. At ngayon, hindi na siya sigurado kung ano ang iniwan niya. Dahil sa mismong sandaling tumigil kang magpakita ng pakialam, doon ka niya napansin. I-comment mo, pinapahalagahan ko ang kapayapaan ko. Number 1, hinihintay niya ang kaguluhan, pinlano na niya ang breakdown mo bago pa man siya makipaghiwalay. Paulit-ulit niyang inisip ang eksenang tatawag ka, magmamakaawa, mawawala ang pagkatao mo. Para lang maramdaman niyang may kapangyarihan siya. Dahil kapag nawalan ka ng kontrol, kapag gumuho ka emosyonal, panalo siya. Hindi dahil tama siya, kundi dahil sa kwento na binuo niya. Makakalakad siya palayo habang sinasabi sa sarili at sa iba, iniwan ko siya kasi hindi niya kaya. Kailangan niya ang meltdown mo para magmukha siyang biktima, siya ang mature, siya ang nagdesisyon ng tama. At ang tanging magpapatunay nun ay ang pagkawasak mo. Kaya tahimik siyang naghihintay habang kunwari ay payapa. Pero sa likod ng maskara, paulit-ulit niyang chinecheck ang phone niya. Umaasang may senyales na nasaktan ka pa. Hindi niya gusto ang pag-ibig pabalik. Gusto niya ng patunay na sapat siyang mahalaga para wasakin ka. At habang mas lalo kang kalmado, mas lalong lumalaki ang duda niya. Dahil wala na siyang emotional mess na ituturo, napipilitan siyang harapin ang sariling pananagutan. Gusto niya ng reaksyon para ma-justify ang impulsiveness niya, ang guilt, ang pagiging makasarili. Pero ang nahanap niya ay isang lalaking tahimik, may dignidad, at ayaw ibigay ang sarili sa isang taong ipinagpalit ang koneksyon sa kontrol. At dahil hindi mo ginampanan ang papel, nagpapanik siya kahit hindi niya aaminin. Dahil ang kawalan ng reaksyon mo ay pinipilit siyang magmuni-muni. At wala nang mas mahirap takasan kaysa sa sarili mong konsensya. Number 2, nililito siya ng katahimikan mo. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi ka pa nagte-text, kung bakit hindi ka humahabol, kung bakit hindi ka bumabagsak gaya ng inaasahan niya. Bawat segundo ng katahimikan mo ay binubura ang kwentong binuo niya sa isip niya na ikaw ang mawawala at siya ang aangat. Pero habang hindi ka gumagalaw, gumuho ang buong paniniwala niya. Dahil ibig sabihin nun, baka hindi siya kasing importante gaya ng akala niya. At ngayon, hindi ka na niya tinitingnan ng may pagmamahal, kundi may kaba. Dahil hindi ka na niya mahulaan. Iniisip niya, mahina ba talaga siya? O baka mas malakas siya kaysa sa akala ko. Binabalikan niya ang mga lumang usapan. Hinahanap ang huling pagkakataong tila wasak ka. Pero ang katahimikan mo ay mas maingay kaysa sa kahit anong salita. Dahil ang kinakatawan nito ay disiplina, pagpipigil, lakas, at ngayon, hindi ka natugma sa kwentong ikinuwento niya sa mga kaibigan niya. Kaya sinasabi niyang, malamig ka, walang puso, hindi dahil totoo, kundi para protektahan ang sarili niya. Pero ang totoo, ikaw ang tunay na detached, hindi nagpapanggap, kundi malinaw ang isip. Number 3, naalala niya ang mga mabuti. Kapag wala ng bagong gulo, nagbabago ang alaala. Dahil wala ka ng emotional reaction, ang naiiwan na lang sa kanya ay ang ikaw noon. Hindi ang nagmamakaawa, kundi ang present, maaasahan, tahimik na matatag. Naalala niya ang mga bagay na hindi niya pinahalagahan. Ang pagpupuyat mo kapag hindi siya makatulog, ang pagbibigay mo kahit ubos ka na, ang presensya mo kahit hindi ka humihingi ng kapalit. At ngayon mas masakit iyon dahil hindi na niya maaabot. Hindi ka galit, hindi ka bumalik, hindi ka nanumbat. Hinayaan mo lang magsalita ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, naiintindihan niya ngayon. Ang boring noon ay kapayapaan. Ang tahimik noon ay disiplina. Ang hindi dramatic noon ay katatagan. At ngayong wala na iyon, naririnig niya ito sa lahat. Number 4, kinukwestiyon niya ang desisyon niya. Walang mas yayanig sa isang desisyon kaysa sa kawalan ng inaasahang ebidensya. Lumipas ang mga araw, mga linggo, wala ka pa ring breakdown. At ngayon, ang desisyong ipinagdiwang niya noon ay pinagsisisihan niya ng tahimik. Dahil mas madaling maging matapang kapag may pumapalakpak.
Pero kapag tahimik na ang lahat, ang konsensya ang nagsasalita. At ang katahimikan mo ay parang salamin, ipinapakita na hindi ikaw ang walang linaw. At masakit iyon dahil ibig sabihin, hindi mo kasalanan ang pag-alis niya. Hindi niya lang kayang tanggapin ang uri ng pagmamahal na inaalok mo. At ang mas masakit, kahit bumalik siya, hindi ka na yung lalaking iniwan niya. Ang lalaking iyon ay nagbago na. Number 5, pinapanood ka na niya hindi dahil mahal ka pa, kundi dahil wala na siyang sagot. Ang kawalan ng closure ay nagiging obsession, hindi dahil may laro ka, kundi dahil tumigil ka na sa paglalaro. Tinitingnan niya ang buhay mong umaandar nang wala siya. At ang pinaka nakakagulo sa kanya ay hindi ka lang okay, umuunlad ka. At dun niya napagtanto, hindi ka niya kailangan para mag-level up. At ngayon siya ang naiwan. Hindi blocked, hindi tinanggihan, irrelevant. At iyon ang pinakamasakit. Hindi ka nanalo dahil nakuha mo siya pabalik. Nanalo ka dahil hindi mo na siya kailangan para maging buo.